Isaiah chapter 59 verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha mula sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Mga kaibigan, sa simula-simula pa lamang ng unang tao, ang tao ay sumuway at nagkasala na sa Diyos. At dahil sa kanilang kasalanan, ang Diyos at ang tao ay nagkaroon ng pagitan. At ang namamagitan sa tao at sa Diyos, walang iba kundi ang kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay napupuot sa lahat ng uri ng kasalanan. Sa panahon ni Noah, sa Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7, batid ng Diyos ang labis-labis na kasamaan ng mga tao. Ang nilalaman ng puso't isipan ng tao ay pawang kasamaan, pawang kahalayan. Kaya ang Diyos ay nagsisisi sa kanyang puso kung bakit sila'y kanyang nilikha. At sa pamamagitan ng pagbaha sa buong daigdig, nilipol niya ang lahat ng kanyang nilikha na mayroong hininga. Maliban kay Noah, sa kanyang pamilya at tigdadalawang piraso bawat uri ng iba't ibang uri ng hayop na nakapasok sa arka. Maliban sa kanila, ay wala nang ibang nakaligtas sa baha na yon. Ganon ka tindi ang pagkapuot ng Diyos sa kasamaan ng tao. At sa panahon naman ni Lot sa siyudad ng Sodom and Gomorrah at mga karatig na bayan, muling nilipol ng Diyos ang lahat ng mga tao doon, maliban kay Lot at sa kanyang dalawang anak na babae. Dahil sa pagkapuot ng Diyos, nagpaulan ang Diyos ng sulfur at apoy mula sa kalangitan upang lipulin ang mga masasamang tao doon. Ngayon, ang mundong ito, ang daigdig na ito, ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 7, ang buong daigdig ay nakalaan sa apoy sa araw ng paghuhukom at paglipol sa mga masasamang tao. Mga kaibigan, sino ba yung mga masasamang tao na tinutukoy sa verse na ito? Basahin natin ang Romans chapter 5 verse 12. Kung mayroon kayong mga Biblia, pakibasa na lang para sa inyong mga sarili. Ang nakaslagay sa verse na ito ay sa pamamagitan ng unang tao na si Adam, ang kasalanan ay lumaganap sa buong daigdig. At sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan ay ganun din lumaganap sa buong sangkatauhan o sa buong daigdig. Dahilan upang ang bawat isang tao ay makaranas ng kamatayan sapagkat ang bawat isa ay nagkasala. So, base sa nakasulat sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Ganon din ang sinasabi sa Romans chapter 3 verse 10, Ecclesiastes chapter 7 verse 20 at Psalms chapter 14 verse 3. Ang tatlong verses na ito ay pari-pariho ang sinasabi. Ang ibig sabihin, walang sinumang tao ang hindi nagkasala. Lahat ay lumihis ng daan, lahat ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo yung binanggit sa 2 Peter chapter 7 na lilipulin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. So sino sa atin ngayon ang pwedeng magmamalaki na siya'y matuwid sa harapan ng Diyos?
sa pamagitan ng ating mga sarili, wala tayong pag-asa. Hopeless tayo. Wala tayong pag-asa na tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat tayo'y isang napakarumi sa paningin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Wala tayong magawa sa ating mga sarili. Lahat tayo, kung tutuusin, ay iisang patutunguhan. Walang iba kundi ang dagat-dagatang apoy. Ngunit tayong lahat ay mapalad sapagkat mayroon tayong Diyos na napakabuti. Dahil sa kabila ng ating sobra-sobrang katigasan ng ulo, sa kabila ng ating pagiging rebelde, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nawaglit. Nanatili ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Sa katunayan, ayaw niya na ang sino man sa atin ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ang nais niya, ang bawat isa ay tumalikod sa kasalanan at mabuhay. 2 Peter chapter 3 verse 9. At ganoon din ang sinasabi sa Ezekiel chapter 8 and verse 32. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang kamatayan ni naman. Ang nais niya ay tumalikod ang lahat sa kasalanan upang mabuhay. So, mga kaibigan, ang Diyos mismo ay ayaw ng sino man sa atin ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil alam ng Diyos na magiging kahabag-habag ang ating maging kalagayan doon kapag tayo napunta doon. Ang sabi nga ng Biblia, nagngingit-ngitan ang mga ngipin roon. Sa aking palagay, siguro sa sobrang init sa inferno, kaya ang mga ngipin ng mga napunta doon ay nagngingit-ngitan sa sobrang init. Kaya sa kadahilanan na ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa inferno, siya ay gumawa ng paraan. At ang ginawang paraan ng Diyos, nung tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay dumating at namatay sa cross para sa ating kasalanan. Dito ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Romans chapter 5 verse 8. At ganoon din po ang nakasaad sa Romans chapter 8 verse 3. Dumating si Jesus na nagkatawang tao, dumating si Jesus na nasa laman upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ang naging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Siya ang naging alay or offering para sa ating kasalanan. Hindi lamang sa atin, kundi sa buong mundo. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao. 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7. Sa kanya'y nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo. Nagkaroon tayo ng kapatawaran ayon sa yaman ng kanyang biyaya. Ang sabi ng Acts chapter 13 verse 39. Sa kanya ang sino mang sumampalataya ay nagkaroon ng kalayaan o napalaya sa lahat ng pagkakasala. Ang ibig sabihin, sa pamagitan niya, ang sino man sa atin na sumampalataya sa kanya ay nagkaroon tayo ng acquittance or naabsuelto tayo sa lahat ng kasalanang ating nagawa laban sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa lahat ng uri ng kasalanan. Bagay na hindi nagaganap o hindi magaganap sa pamamagitan ng batas ni Moises. Sapagkat sa batas ni Moises, walang sino mang tao ang naging matuwid sa paningin ng Diyos at walang sino mang tao ang nakasunod sa mga batas ni Moises. So mga kaibigan, yun yung ginawang paraan ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng chance na huwag mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, kundi tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin
mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi ikinatutuwa ng Diyos ang kamatayan ni numan. Kasi ay gumawa ng paraan at ang kanyang paraan na ginawa para sa ating kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy ay kanyang pinadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus at namatay sa cross. At ang purpose ng kanyang kamatayan sa cross ay upang bayaran ang ating mga kasalanan. So ang tanong, dahil ba nakasulat sa Biblia ng ating lahat ng kasalanan ay binayaran na ni Jesus sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sariling buhay? Nangangahulugan ba na ang bawat isa sa atin ay automatic nang pupunta doon sa kaharian ng Diyos? Dahil bayad ng ating mga kasalanan, yan ang nakasulat sa Biblia. Ang sagot, mga kaibigan, ay hindi. Sapagkat ang Diyos ay naglatag ng mga conditions bago natin makamit ang kaligtasan. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 23, at ito ang inuutos ng Diyos sa atin, na tayo'y mananampalataya sa kanyang anak at mag-ibigan sa isa't isa, ayon sa ibinigay na utos ng Diyos sa atin noong una. Kaibigan, ang Diyos mismo ang nag-utos sa atin na dapat tayong sumampalataya sa pangalan ng kanyang anak. At ganun din, kailangan nating mag-ibigan sa bawat isa. At ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ihahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at maniwala ka sa iyong puso na siya ay binuhay maguli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, malinaw na kailangan nating sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya sabi nga ng John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa anak ay hindi hinahatulan. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi hinatulan. Ang sinumang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat siya hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ang sabi ng verse 36, ang sinumang sumasampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay na walang hanggan, kundi sumasa kanya ang puot ng Diyos. Kung titingnan natin sa ilang verses na ating nabasa, malinaw na ang nais ng Diyos sa atin ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. At kapag tayo ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At malinaw din sa mga verse na ito na kapag tayo tumangging sumampalataya sa kanyang anak, tayo ay hindi makakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi manatili sa atin ang puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kung susuriin natin ang Biblia, maliban sa ilang verses na aking nabasa na nais ng Diyos na tayo sumampalataya, marami pang similar verses na may kaparihong mensahe na kailangan nating sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At uulitin ko, malinaw din sa Biblia na kapag tayo tumangging sumampalataya sa kanyang anak, wala po tayong ibang patutunguhan kundi ang dagat-dagatang apoy. Kaya ang pananampalataya sa anak ay siyang susi para sa ating kaligtasan. Pero mga kaibigan, hindi doon nagtatapos ang istorya. Dahil sabi ng James chapter 2 verse 17, 20, 26, walang saysay ang ating pananampalataya
kung walang kasamang gawa. Sa verse 26, inahalin tulad sa isang tao, sa katawan ng tao na walang espiritu ay patay. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay din. Katulad ng katawan na walang espiritu na patay. So ganun din ang ating pananampalataya. Kung wala tayong gawa, walang saysay ang ating pananampalataya. Kung sasabihin natin na tayo'y nananampalataya sa anak, ngunit tayo'y walang pagsunod, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo namuhay ayon sa kalooban na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, anong saysay ng ating pananampalataya? Mayroon po tayong dalawang uri ng daan na maaring tahakin. Ang malawak na daan na maghahatid sa iyo, magdadala sa iyo doon sa kapahamakan, at ang isang daan naman ay makipot, ngunit ito'y magdadala sa iyo doon sa kaharian ng Diyos. Itong makipot na daan ay ito yung pamumuhay na may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ang ating sarili ang ating sinusunod. Hindi ang ating sarili ang ating mga master. Mayroon tayong master at hindi ang ating sarili yon, kundi si Jesus. At ang maluwag naman na daan, yun yung dati nating buhay na wala tayong sinusunod, kundi ang ating sarili. Malaya tayo. Ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, malaya ka. Ngunit ang daang ito ay magdadala sa iyo doon sa kapahamakan. Kaya ang tunay na mananampalataya ay kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman kalooban ng Diyos na matapos mong kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, ngunit ikaw ay magpatuloy sa dati mong buhay. Kung noong hindi mo pa kinikilala si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay dating manlalasing, dating sinungaling, magnanakaw, nangangalunya, magsasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay yung mga gawain na yan, ay alam na po natin na hindi yan kalooban ng Diyos. Pakibasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. Ang sabi doon, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid, ang mananamba sa Diyos-Diyos, niya ang mananamba sa Diyos-Diyosan, niya ang mga nangangalunya, niya ang mga nambabae, niya ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niya ang magnanakaw, niya ang mga sakim, niya ang mga lasinggo, niya ang mga mapagtungayaw, niya ang mga manlulupig, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang ganong tao na ganon ang gawain na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya malinaw mga kaibigan, na kapag tayo'y nasa Panginoon, kapag tayo isang mananampalataya, kailangan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating talikuran yung dati nating mga masamang gawain, sapagkat yun ay hindi kalooban ng Diyos. At sa oras na tayo nagpatuloy doon sa masamang pamumuhay, tiyak na hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga banal. Hebreo chapter 12 verse 14. Ang sabi doon, kung walang kabanalan, walang makakita sa mukha ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung walang kabanalan, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang sabi din naman ng Revelation chapter 21 verse 27, walang kahit anumang bagay na karumal-dumal sa anumang paraan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. O ang siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan,
kundi yun lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So malinaw mga kaibigan na kapag tayo'y magpatuloy sa dati nating kasamaan, ay hindi talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang bayad ng kasalanan talaga ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Sana po sa makakanood ng bidyong ito ay maging malinaw sa inyo kung ano ang paraan ng Diyos na kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Bago isinilang ang mga taong nagtatag ng iba't ibang relihiyon na nagsasabing ang kaligtasan ay makamit ng isang tao sa pamamagitan ng pag-anib ng kanilang tinatag na relihiyon, bago sila pinanganak o bago na itatag ang kanilang mga relihiyon, nakasulat na sa Biblia kung sa anong paraan maaring maligtas ang isang tao o ang sino man sa atin. At yung paraan ng Diyos na ipinadala si Jesucristo dito sa sanglibutan mula sa kalangitan at namatay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang katawan, tayo ay naging banal sa paningin ng Diyos. Hebreo chapter 10 verse 10. God bless everyone.